kababayan, no? 69%, nako, patay. Patay ka diha, kababayan, no? Pag sinabi nating 69%, mas mataas pa yan, no, sa porsyento sa trust ratings ni Sara. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang sabi nga nila, si PBBM daw negative 3. Si Sara daw ay 54 ang trust ratings. Si PBBM daw negative 3. Pero ngayon, mga kababayan, kung naalala nyo po noon, no, 50% or 51.5% ng mga Pilipino ay walang tiwala kay Sara dahil kawatan, magnanakaw, lakwatsera, gastador, lustay, at sangkot sa katiwalian. Kaya 51.5% ng Pilipino ayaw kay Sara. Walang tiwala, mga kababayan. Kung naalala nyo yun 51.5% walang tiwala kay Sara ang mga Pilipino dahil kawatan, sinungaling, lakwatsera, walang kwenta, at gastador. So, ngayon mga kababayan, eto na naman ang panibagong survey. Naku po, patay ka din, Sara. Naku, paano kaya ito mananalo, mga kababayan, sa 2028 election? Kung eto yung mga survey na lumalabas ngayon, di ba? Ang sabi nila, pinagpilitan nila, mga kababayan, na si PBBM daw negative 3. So wala na daw tiwala ang mga tao kay PBBM, negative 3 na daw. Paano to ngayon? 51.5% ng mga Pilipino, kalahati sa 110 million Pilipino, 120. So 60 million Pilipino walang tiwala kay Sara dahil magnanakaw at sinungaling. Ngayon naman 69% pabor na ma-impeach siya. Ala, Diyos ko, mga kababayan. So ibig sabihin, mas mataas pa na ratings yan kaysa sa kanyang nakuhang trust ratings na 54. 69% pabor na pabor sa impeachment trial at pabor na ma-impeach siya. Ito, mga kababayan, puntahan natin dito, ha. Ayan, ito ratings. Naku, patay ka diha. Tapos ang layo-layo pa, mga kababayan, na ang layo-layo pa, nagdeklara na ng tatakbong presidente. Tapos sabi ko nga sa inyo, kung naalala ninyo, mga kababayan, ganyan ang nangyari kay Binay, di ba? Di ba? Hindi tayo nagkakamali, mga kababayan. Sir Jeffrey Washkent TV vlog, ayan. Kung naalala ninyo, mga kababayan, di ba? Sinabi ko nga sa inyo, at sabi din ni Ronald Llamas, si Sara napakaaga na magdeklara ng tatakbong presidente. Biruin nyo ngayon, 2026 pa lang. 26, 27, 28. 3 taon pa. May mangyayari pa dyan. Kaya katulad kay Binay, kung naalala ninyo, napakataas ng ratings ni Binay. Grabe, noong 2016, tandaan ninyo, napakataas ng ratings. Umabot ng 70% yung trust ratings ni Binay. Bakit? Lahat ng mayors, congressmen, governors, mga barangay officials, pabor na pabor kay Binay. Kasi bakit? Alam nyo kung bakit tumaas si Binay at the time? Kasi, mga kababayan, napaunlad ni Binay ang Makati. Sa Makati, pag senior citizen ka, pag nag-edad ka ng 100 years old, meron ka 100,000. May libreng pa-cake. Tapos pag senior ka, may paayuda, di ba? Kaya yun, mga kababayan, na tawag doon na encourage, no, na mga kababayan, ang mga Pilipino na nagustuhan, 'di ba? Yung style ni Binay, tapos yung mga estudyante, libre ang mga school supplies, libre ang mga uniforms, libre ang tuition, libre ang bag, 'di ba? Yun, ba, mga kababayan, tapos yung hospital sa Makati, libre lahat ang pagamutan. Kaya ngayon, mga kababayan, nagustuhan yun ng mga taong bayan at ng mga opisyalis sa local government. So ngayon, mga kababayan, ang nangyari, biglang lumabas, no? 70% ang ratings ni Binay.
biglang lumabas mga kababayan itong mga ninanakaw ni Binay. Oo, yung sinasabi na may hacienda siya, na ultimo babuyan, may aircon, tapos meron siya mga mansyon, no, sa ilang hektaryang lupain diyan sa Batangas ba yun o Cavite. Nung lumabas yun mga kababayan, wala ang record ni Binay. Humalik sa lupa, dating nasa langit, lumagapak, bumagsak, humalik sa alikabok. Kaya ngayon mga kababayan, naalala nyo, di ba? Si Binay maaga rin deklara ng takbo pagka-presidente, ayun natalo. Di ba? Totoo yan mga kababayan. Ang taas-taas ng lipad, biglang lumagapak, humalik sa alikabok. Si Sara ganyan, sabi ko sa inyo. Tingnan, sabi ko nga sa inyo, hindi pa lumabas yung kanilang mga confidential fund, hindi pa lumabas yung kanilang mga bank account. Si Madriaga pa lang yan, biruin mo ha. Si Madriaga pa lang yan nagsalita. 69% na ng mga Pilipino, pabor na pabor. Na lumagapak si Sara. Biruin mo, yung 54% mo nagiging 40. Di ba mga kababayan? Yung 54% na trust rating siya naging 40. Ngayon, asan yung 54 niya? 69% na mga Pilipino according sa survey. Pabor na pabor sa impeachment trial at pabor na pabor ma-impeach si Sara. Excited na ang sambayan ng Pilipino, di ba? Oo, kaya tingnan nyo mga kababayan. Eto ngayon, no? Tignan natin yan ha. Ito, ang nakalagay dito, Morning Coffee Thoughts. Ayan. Yan po ang nag-post mga kababayan. Sara Duterte is facing the numbers and witnesses at the same time. Di ba? Ganyan din mangyayari kay kay Sara. Biruin niyo yung kay Binay noon, napakataas ni Binay kasi bakit? Ang ganda-ganda sa Makati na kay Binay tayo, libre ang matrikula, libre ang bag, libre uniforms at school supply. Pag ikaw senior may 100k, pag umidad ka ng 100 years old, ang mga senior may mga benepisyo. Kay Binay tayo, lumabas ang haciendang Binay sa Batangas na ang babuyan de aircon. Bumagsak yung nasa langit, bumagsak sa lupa, humalik at kumain ng alikabok. Ngayon, talo, di ba? So ngayon mga kababayan, eto nga ang nangyari. Wait lang po ha mga kababayan, wait lang. Ayan, wait lang po ha, mga kababayan. Ayan, okay na po ba, mga kababayan? Dispalinhado Act. Ayan. Sabi ni okay na po ba, mga kababayan? Paki-comment nga po. Ayan. So ngayon, mga kababayan, ayun nga ang nangyari, 'di ba? Lumagapak si Binay. Siyempre, ang bango-bango ni Binay dati, grabe ang Makati, ang ganda-ganda. Kaya nga, yung mga magkakapatid sa Makati, yung mga Binay sa Makati, yung mga magkakapatid, nag-aaway-away sila dahil sa posisyon na yan, di ba? So ngayon, mga kababayan, eto na nga. Eto, basahin ko lang ha. Sara Duterte is facing the numbers and the witness of the same time. No? So ito, not in a dramatic same hour, same minute, we just in the sense that in 1 week, Filipino got vote. A House hearing with a self-confessed bagman laying out stories of money and plots, and the scientific survey saying most of us want an impeachment trial to push through. Diba? Simula nung lumabas si Madriaga, mga kababayan, na nagbulgar sa pangungurakot, droga, pogo, pagpatay, pagbanta, doon mga kababayan na ang 69% ng mga Pilipino ay gusto nang ipagpatuloy ang impeachment trial. Excited mga kababayan ang taong bayan. Dahil dito, that combination changed the air, di ba? Scientific survey saying most of us want an impeachment trial to push through. That combination changes the air. 69% what this number really say. Okta tugon ng masa survey on March 19 at 25, 2026 asked a simple question. Do you think Vice President Sara Duterte should face trial in the Senate or impeachment court
to address the allegation against her or not? Ang sabi ng nationwide, no, pangkalahatan nationwide, 69% said yes. 28% said no. 3% didn't know. So ibig sabihin mga kababayan, pangkalahatan buong Pilipinas ang sabi nila, si Sara Duterte ba daw ay karapatan, dapat bang humarap o harapin ang kanyang impeachment trial at sagutin at kanyang tawag dito, sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya, yes or no? Ang sabi dito ng mga tao nationwide buong Pilipinas, 69% ay dapat lang, yes. Yung 28% naman ang sabi no. 3% naman ang mga undecided. 'Di ba? So dito naman mga kababayan, sample size 1,200 adult Filipino, margin of error 3%. This is a proper face-to-face field work, not an online stroll full. I keep staring at the 69% in a country where people are overworked, underpaid, and bombarded with crisis. 7 out of 10 still have time and mental energy to say, oo, dapat may trial. That's not a pati. That's a pretty loud demand. Huwag niyong isahin tabi yan. Diba? Before, 69%, ang aware ngayon is 80% na yung awareness, mga kababayan. Diba? Biruin nyo 1,200 ka-adult Filipino ang nagsabi na wag daw talagang isahin tabi ang trial na yan, ang impeachment na yan. Kailangan nating malaman, no? Kailangan humarap siya. Oo, dapat lang. Yan ang sagot ng 69%, mga kababayan. Na ngayon, nung lumabas si Madriaga, ay aware na ang tao, 87% na ang may gusto, mga kababayan, na ituloy. Kasi bakit? Parang teleserye, di ba mga kababayan? Parang pelikula mga kababayan. Bakit? Biruin nyo sa mga aligasyon ni Ramil Madriaga, hindi naman natin kasi masasabi mga kababayan na nagsisinungaling si Ramil. Kasi yung mga tao na sinasabi ni Ramil ay may koneksyon kay Sara. At kapag naimbestigahan pa yang mga puzzle ni Ramil, yung mga dot na yan, pag naikunik-kunik mo yan, nako, diba? Kasi ako pa lang mga kababayan, yung binigay kay Ramil na motor na nagkakahalaga ng 3 million, 2 million, 2.5 million, nakita ko din yan sa mga vloggers. Oo, may mga vloggers din na nabigyan ni Digong ng motor. Kaya kung ako ang pasabihin, totoo kaya si Ramil Madriaga na binigyan ni Digong ng milyones na motor na may 2.5, may 2 million, may 3 million? Yes, bakit? Nakita ko din yan sa mga vloggers ni Digong. Kanya-kanya silang motor. Kaya hindi na ako nagtaka na si Ramil Madriaga, 100% ang sinasabi, accurate talaga. Kaya ako pa lang mga kababayan, gusto ko talaga matuloy ang trial na yan. Bakit? Lahat kasing mga sinasabi ni Ramil Madriaga mga kababayan, meron kasing patutunguhan Merong umpisa, di ba? Meron kasing patutunguhan. Di ba? Kita mo mga kababayan, anong sabi ni Ramil? Naghatid siya ng pera sa ombudsman kay Martires. Bakit ngayon si Martires guilty na guilty? Oo. Kung alam niya sa sarili niyang wala siyang tinanggap, dapat sinabi niya, hindi ko alam yan. Guni-guni lang niya yan. Ganun lang dapat ang sagot. Diba? Oo. Kaya sa totoo lang mga kababayan, dapat lang talaga na ituloy ang impeachment trial na yan. Ito pa, nakasabi, one more number matters before we get carried away. 87% of Filipinos say they are aware of impeachment complaint against Vice President Sara. That's almost everyone. Region by region, NCR, 87% aware dyan sa impeachment na yan. Balan sa Luzon, 78%. Sa Visayas, 88%. Sa Mindanao, 91%. Socio-economic class, Class A, B, C, 94%. Class D, 88%. Class E, 72%. Biruin nyo, mayaman, mahirap, negosyante, tycoon, halos mga kababayan, hindi bumababa sa 50% aware ang taong bayan dyan sa impeachment trial kasi nakaka-excite. Para kang, alam mo yung impeachment trial nung paglabas ni Madriaga, para kang nanonood ng boxing ni Manny Pacquiao na hinto muna ang trabaho. Holiday ang buong Pilipinas noong napanood si Madriaga. Kita nyo mga kababayan?
Ngayon mga kababayan, ang masasabi ko lang, kung talagang si Madriaga ay nagsisinungaling, paano kung pag-imbestigan yan, pagdating sa Senado ay tumugma lahat ang kanyang sinasabi? Di ba mga kababayan? Sabi nga ni Ramil Madriaga, oy Sir Dibang, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. Sabi nga ni Ramil Madriaga mga kababayan sa interview ni Chel Jokno. Eto ipakita ko mga kababayan. Nako, ito yung kinakatakot ni Sara, mga kababayan, kapag malaman ito. Ito, pakinggan nyo mga kababayan, yung laman ng cell. Yung message na yan, yung sabi niyo dito na galing kay Bibi Sara. Lahat po ng text niya sa akin, sa kanila kay Nila at si former President, nakasave po sa iPhone ko. Hindi ko po ako nagbubura. Pero yun po yung binigay sa akin ni Presidente Duterte. Last question, Madam Chair, if I may. Nasaan po yung iPhone na yan? Honorable Chokno, I lament that I have to prevent you from raising further questions along that line because that is probing already. I'm sorry, but let us always be reminded that this is merely a clarificatory hearing. Na-save niya ba yung message na yan, yung sabi niyo dito na galing kay Bibi Sara? Lahat po ng text niya sa akin, sa kanila kay Nila at si former President, nakasave po sa iPhone ko. Hindi ko po ako nagbubura. Pero yun po yung binigay sa akin. Yan mga kababayan, ang kinakatakutan ni Sara. Yung mga text message ni Digong, yung mga text message ni Sara, yung mga videos, yung mga picture na nakasave sa iPhone ni Ramil Madriaga. Iyan ang kinakatakot nila ngayon. Kapag yan ay lumabas, hindi nila maitanggi yan. Bakit? Matitrace po mga kababayan kasi, ngayon kasi mga kababayan, hindi ka po pwedeng gumamit ng number, no? Nang hindi mo i-registered ang iyong pangalan. Bakit? Hindi mo siya maluludan. Kasalanan ni Bato yan Kasalanan ni Bato yan. Gumawa kasi si Bato ng batas na SIM Card Act. Ibig sabihin ng SIM Card Act mga kababayan, kailangan pag isang tao gumamit ng SIM card, i-registered mo yung pangalan mo doon sa SIM mismo. Kaya ngayon mga kababayan, pag i-trace ngayon, i-forensic examination yan. Yun bang text message ni Sara? Totoo bang si Sara talaga ang may hawak, no, ng cellphone na yan? Number ba talaga ni Sara? Dito sila mabubulabog dyan, mga kababayan. Ayan, maraming salamat po Ma'am Man Sanitas. Ayan, sa yung super sticker. Thank you so much. Dito sila mabubulabog mga kababayan. Yung text message na utos ni Sara at ni Digong at higit sa lahat, nandyan pa yung utos ng asawa ni Sara na si Man Scarpio na kunin ang droga sa magnetic lifter. At nag-meet pa si Madriaga at si Man Scarpio sa may BGC. Dito yan, naku mga kababayan, marami pa tayong aabangan. Kaya nga 69% ng mga Pilipino gustong-gustong matuloy ang impeachment trial ni Sara. Mga kababayan, ako sa usapan pa ni Man Scarpio, no, at ni Ramil Madriaga na nag-meet sila sa BGC at inutusan siya ni Man Scarpio na kunin ang droga sa magnetic lifter. Nako, ni Michael Yang, patay ka din Hala, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Corazon Ramos, Kent, bakit si Amy nagsalita pa ng sinungaling daw si Madriaga? Ano ba alam niya? Eto po yan, mga kababayan. Mamaya, tapusin lang natin to. Sagutin natin yan kay Amy. Naku, patay ka dyan, Eto lang mga kababayan. Sagutin natin yan kay Amy mamaya. Kaya, sa totoo lang, mga kababayan, itong 69, no? % ng mga Pilipino talagang gustong-gustong malaman at maituloy nila. Kasi bakit mga kababayan? Parang inkantadya yan. Yung impeachment trial ngayon, parang inkantadya. Bakit? Marami tayong aabangan sa mga binulabog. Una, yung text message ni Madriaga at ni Sara nasa cellphone niya. Yung text message ni Digong at ni Madriaga nasa cellphone niya. Yung text message ni Man Scarpio at ni Madriaga nasa cellphone niya. Aabangan natin yan. Nalalabas. Pangalawa, mga kababayan, yung mga perang ipinasok ni Digong na dummy account na inilagay sa pangalan ni Madriaga. Imposible naman mga kababayan, daang milyon, 100 million to 1 billion mahigit. Mga kababayan, ito po yun, no? Saan ba yun? 1 billion mahigit mga kababayan ang ipinasok, no,
ni Digong kay Madriaga. Gumawa lang ng dummy account. O, pakinggan nyo ito. Ito total ko po lahat ng minention ko. Hindi ko po i-count yung 15 million dahil parang hindi din nasabi kung saan galing, no? That is 1,689,250,000 na dumaloy sa kamay po ni Mr. Madriaga at the instruction of PRRD. Ang ilan dito para po sa benefit ni VP Sara Duterte and her campaign. Tama po ba? Tama po. 1 bilyon, alagang kayang tumulong sa krisis sa mga naghihirap. Diba? 1 billion plus ang ipinasok sa bank account ni Madriaga, no? Mula kay Digong. Ang tanong, saan galing ni Madriaga yung billion-billion na yan? Makikita natin bakit pumirma si Madriaga ng waiver syncrecy or bank syncrecy waiver. Pumirma siya na kukut-kutin, kakalkalin at bubuksan. Nako mga kababayan, malaking ito mga kababayan, malaking gulo ito. Malalaman natin kasi ang sabi ni Madriaga, totoo po yan. Inutusan ako ni PRRD gumawa ng dummy account. Pera niya ihuhulog sa aking pangalan. Ngayon, malalaman natin yan, mga kababayan. Marami ting aabangan. Kaya nga 69% ng mga Pilipino gustong-gustong matuloy itong trial. Kasi bakit, mga kababayan? Biruin nyo 1 billion plus dumaloy sa kamay ni Madriaga mula kay PRRD. Sinabi na ni Rinico yan mga kababayan. Nako. Dito na nga, mga kababayan. Ito, ulitin. Pero ito total ko po lahat ng minention ko. Hindi ko po i-count yung 15 million dahil parang hindi din nasabi kung saan galing, no? That is 1,689,250,000 na dumaloy sa kamay po ni Mr. Madriaga at the instruction of PRRD. Ang ilan... Diba? Instruction of PRRD, 1 billion plus. Binuksan nga, pumayag nga si Ramil Madriaga na buksan itong bank account niya. Kasi mga kababayan, puro mga manager's check. Cheque yon. Cheque. Binigay ni Digong kay Madriaga at ipasok doon sa bank account ni Madriaga. Malalaman naman natin kung kaninong cheque yan. Manager's check ni Digong. Malaking katunayan. Nako mga kababayan, ngayon nyo sabihin sinungaling si Madriaga. Mga DDS, ngayon nyo sabihin sinungaling si Madriaga. Saan niya galing yung daan-daang milyon? Saan niya galing yung halos buong 1 bilyon? Pumasok sa bank account niya. Binigyan pa nga siya ng pera pambili ng motor Nakabili pa nga ng van 4, nakabili pa siya ng yung sasakyan niya, nakabili pa nga siya ng sports car. Diba? Kaya nga nagkakilala sila ni Ryan Kilala kasi mahilig sila sa mga car show Ngayon mga kababayan, ngayon ninyo sabihin na si Madriaga nagsinungaling. Bilyon yung pera, daan-daang milyon pumapasok sa account niya. Saan niya galing? Manager's check, nakapangalan kay Digong. Ngayon, tapos pumayag pa si Ramil Madriaga nag-sign siya ng waiver sa Bank Secrecy Law na may pahintulot sa kanya na bubuksan niya ang bank account. Maraming pera si Madriaga, mga kababayan. Yung pera na yon galing kay Digong. Inihulog sa kanya. Patay ka din Nako, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, dito nyo sabihin si Madriaga sinungaling. Like po tayo. Mga kababayan, Kent manager's check, binibili na sa bank. Sana raw ni Digong ang bumili. Ano daw? Sana raw ni Digong bumili. Spontaneous si Madriaga, madali yang masagot ang tanong based sa kanyang memory book, 'di ba? Patay sila dito, mga kababayan. 6 na bank account, Kent, 'di ba?